Magandang umaga po muli sa bawat isa sa atin. Purihin ang ating Panginoon sapagkat minsan pa tayo po ay makakapagpatuloy ng ating pong pagsamba sa ating Panginoon. Bagamat ito ay sabi nga natin online, pero hindi hadlang para hindi tayo makasamba sa ating Diyos. At sama-sama po tayong magpuri sa ating Panginoon. Pakinggan po natin yung isang masiglang awit. Sabayan natin, kung alam natin ito, sabayan po natin bilang pagpupuri natin sa ating Panginoon. I know
Tayo po ay manalangin. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan ang aming Ama, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lubos po kaming nagagalak, Panginoon, sapagkat minsan pa inyo po kaming binayaan ng buhay at lakas na aming pong magagamit sa aming paglilingkod sa iyo. Panginoon, salamat po. Bagamat merong nararanasan ang buong mundo ngayon ng pandemic, Panginoon, pero hindi po ito hadlang upang patuloy na gampanan namin ang aming tungkulin para sa iyong kaluwalhatian, Panginoon. Maraming salamat po, aming Ama, sapagkat tunay na ang iyong pag-ibig ay walang hanggan, Panginoon. Patuloy mong ipinararanas sa amin ang iyong pagmamahal sa amin, Panginoon. Salamat po at samahan niyo po kami, Panginoon, sa aming pong pag-aaral ng iyong salita. Bigyan mo po kami ng karunungan, ng katalinuhan, at mangusap ka sa pamamagitan ng iyong banal na salita sa aming mga puso, Panginoon. Ipaunawa mo po ito ng lubos upang magawa namin ito ng tama, Panginoon. Maraming salamat po sa ito ang karangalan, ang kaluwalhatian. Ito po ang aming dalangin ng may pananampalataya sa aming pangalan ng aming Panginoon Kristo po lamang. Amen. Amen. Yan. Kumusta na po kayo, mga kapatid? Kagabi po ay naghihintay po ako ng announcement na sana mag-MGCQ na para sabi nga natin ay makapagsama-sama na tayong manambahan sa ating Panginoon. Subalit, tinuturuan pa rin tayo ng Diyos na maghintay. Ano po? Marahil sa ganitong paraan, meron pa rin gustong ipagawa sa atin ng ating Panginoon. Maaaring sa loob ng bahay at sa ating mga kaibigan o sa ating mga nakakausap. Sa umagang ito, mga kapatid, ay nais ko pong dalhin po tayo doon sa in-demand na usapin sa panahon natin ngayon. Yung pandemic, yung COVID, ano po? Ang pag-uusapan po natin, God wants us to COVID. Ang COVID ay ginawa kong acronym. So, hashtag COVID. Ginawa kong acronym ang COVID. Kung meron po kayong mga Bible, buksan niyo po sa 1 Timothy chapter 1, verse 11 to 14. Ito po ang sinasabi. Pero babasahin ko po mula verse 3. Mag-umpisa po ako sa verse 3 hanggang 14. Ito po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Tuwing inaalala kita sa aking panalangin, araw at gabi, nagpapasalamat ako sa Diyos na aking pinaglilingkuran ng may malinis na buti gaya ng ginawa ng aking mga ninuno. Kapag naaalala ko ang iyong pagluha, nananabik akong makita ka upang malubos ang aking kagalakan. Hindi ko nalilimutan ang tapat mong pananampalataya na naunang tinaglay ng iyong lolang si Loida at ni Eunice na iyong ina. Natitiyak kong nasa iyo rin ang pananampalatayang ito. Dahil dito, ipinapaalala ko sa iyo na pag-alabin mong muli ang kaloob na ibinigay sa iyo ng Diyos nang ipatong ko sa iyo ang aking mga kamay. Sapagkat ang Espiritong ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi Espiritu ng kaduwagan o ng kahinaan, kundi Espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Kaya huwag kang mahihiyang magpatotoo para sa ating Panginoon at huwag mo rin akong ikakahiya na isang bilanggo alang-alang sa Kanya. Sa halip, makihati ka sa pagtitiis para sa magandang balita. Umasa ka sa kapangyarihan ng Diyos na nagliligtas at tumawag sa atin para sa isang banal na gawain. Ginawa niya ito hindi dahil sa anumang bagay o anumang nagawa natin, kundi ayon sa kanyang layunin at kagandahang loob. Sa simula pa, ito ay ibinigay niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ngunit ito'y nahayag na ngayon. Nang dumating si Jesucristo o si Kristo Jesus na ating Panginoon at tagapagligtas, winakasan niya ang kapangyarihan ng kamatayan at inihayag ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng magandang balita. Para sa magandang balitang ito, ako'y itinalagang mangangaral, apostol at guro, at iyan ang dahilan kaya ako nagdurusa ng ganito. Ngunit, hindi ako nahihiya sapagkat kilala ko ang aking sinasampalatayanan at natitiyak kong may ingatan niya hanggang sa huling araw ang ipinagkatiwala ko sa Kanya.
Gawin mong batayan ang mabuting aral na itinuro ko sa iyo at manatili ka sa pananampalataya at sa pag-ibig na tinanggap natin sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Sa tulong ng Espiritu Santo na nanatili sa atin, ingatan mo ang mabuting bagay na ipinagkatiwala sa iyo. Pinagpala na po ng Panginoon ang kanyang banal na salita. Mga kapatid, ito yung nais ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Kung gusto ng Diyos na manatili ang ating pag-ibig sa ating paglilingkod sa ating Panginoon, sa Kanya. Gusto ng Diyos yun. Pero tingnan po natin ito mga kapatid. Yung sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo, ito yung mga paalala niya. Yung gusto ni Pablo kay Timoteo na isang batang manggagawa, ang nais ni Paul kay Timoteo na maging matatag. Kaya lagi nagpapaalala si Pablo kay Timoteo. Sabi niya, ang nais ko maging matatag siya. O nais si Pablo maging matatag siya. At pinalalakas niya yung loob ni Timothy. Kaya nandiyan dyan lagi yung paalaala ni Apostol Pablo. Sabi niya, para makapagpatuloy sa paglilingkod at maging tapat siya sa ating Panginoong Hesus. Ang nais niya kay Timothy na matibay na panghawakan ni Timothy ang banal na kasulatan at magampanan niya ang tungkulin bilang isang guro at tagapangaral ng mabuting balita sa kabila ng kahirapan at sa kabila ng maraming pagsalungat sa kanya ng mga tao. Ito yung gusto na mangyari ni Paul. At ito yung gusto ng Diyos na mangyari kay Paul. At isinishare ni Paul kay Timothy yung mga natutunan niya sa ating Panginoon. Kaya sabi niya, Timothy, huwag mong hayaang hamakin ka. At sabi ito, huwag kang mahihiyang magpatotoo para sa ating Panginoong Hesus. Para sa ating Panginoon. At huwag mo rin akong ikahiya. Mamaya makikita po natin. So makikita po natin dito na gusto ng ating Diyos, ni Pablo kay Timothy, ay makapagpatuloy sa ating paglilingkod. Kahit na anong hirap. Yung pandemic ay isang part yan ng isang bahagi ng problema. Si Timothy, ang problema niya dahil sa kanyang kabataan, hinahamak siya. Sinasalumat siya dahil sa kanyang kabataan. Kaya sabi ni Paul, huwag mong hayaang hamakin ka din naman dahil sa iyong kabataan. Kaya ini-encourage ni Paul si Timothy na magpatuloy ka. Magpatuloy ka. Now, tingnan natin. Ano ba yung gusto ng Diyos talaga sa bawat isa sa atin sa panahon natin ngayon? Una, God wants us to be committed to the Word of God. Yung magpatuloy na maging committed sa salita ng Diyos. Yung verse 8, ang sabi po diyan, umasa ka sa kapangyarihan ng Diyos. At sabi niya, huwag mong ikahiya na isang bilanggo, huwag mo rin akong ikahiya na isang bilanggo, alang-alang sa Kanya. Sa halip, makihati ka sa pagtitiis para sa magandang balita. Umasa ka sa kapangyarihan ng Diyos. Sinasabi ni Paul kay Timothy na huwag kang manghihina sa salita ng Diyos. Ibig sabihin, huwag kang magkukulang sa salita ng Diyos. Magtiwala ka. Kaya sabi ni Paul, umasa ka sa kapangyarihan. So, alam naman natin na ang pinagkunan ni Pablo ng lakas ay ang ating Panginoon. Ikinumikya ang kanyang buhay para sa ating Panginoon. Yung verse 11, ang sabi po, para sa magandang balitang ito, ako'y itinalagang mangangaral, apostol at guro. Yung verse 12, ang sabi, at iyan ang dahilan kaya ako nagdurusa ng ganito. Ngunit hindi ako nahihiya sapagkat kilala ko ang aking sinasampalatayanan at natitiyak kong may ingatan niya hanggang sa huling araw na ipinagkatiwala niya sa akin. So, sinasabi ni Pablo kay Timothy, magpatuloy ka. Yung ibinigay sa iyo, yung pagkatawag sa iyo, yung pagkapatong ko sa iyo ng kamay, ay huwag mawalan ng saysay. Kaya sabi ni Pablo, magpatuloy ka. Merong magpapalakas sa atin. Umasa ka sa salita ng Diyos. Sabi niya, umasa ka sa kapangyarihan
ng Diyos. When we say committed, it must be willing to endure. Pag sinabi natin, ikukumit natin yung buhay natin sa ating Panginoon, kailangan willing tayo magtiis. Willing tayo sa pagtitiis. Ano po? Alam ko naman, sabi nga, pag sinabing pagtitiis, madalas natin ito narinig, Pastor, tiis na nga po ako. Lalo na sa kalagayan namin ngayon, tiis na po ako. So, ibig sabihin, pasalamat ka sa Panginoon kasi nakakaranas ka ng ganyang bagay. Bakit? Kasi sa pagtitiis, mas nade-develop yung ating pag-asa sa ating Panginoon. Kasi pag hindi tayo hindi natin naranasan yung pagtitiis, hindi madidevelop yung pagtitiwala natin sa Diyos. Parang sa katawan natin. Pag nag-exercise ka, sa unang exercise mo masakit. Totoo yan. Pero kung gusto natin ma-develop yung ating katawan, lumaki ang ating katawan, kailangan natin tanggapin yung sakit. Yung pagtitiis talagang maraming taong ayaw magtiis. Ayaw maranas ang pagtitiis. Pero sa Bible, walang accepted pagdating sa ganitong bagay. Kaya sinasabi ni Pablo, makihati ka sa pagtitiis para sa magandang balita. Kapatid, ito yung nais ng ating Panginoon. Magpatuloy tayo. Patuloy natin i-commit ang ating sarili sa salita ng Diyos. Ano ba yung purpose? Yung sinabi niyan, yung pagkatawag. No? Yung tumawag sa atin at tinawag tayo ng ating Panginoong Hesus, hindi sa anong pamambagay, kundi tinawag tayo para i-spread ang salita ng Diyos, anuman ang mangyari. Anuman ang sitwasyon ng mundo, hindi mahadlangan yung bagay na ito. Magpatuloy tayo sa salita ng Diyos kasi yun lang din ang magbibigay sa atin ng lakas, ang salita ng ating Panginoon. Kasi nasabi ni Paul kay Timothy, sabi niya, umasa ka sa kapangyarihan ng Diyos na nagbigtas at tumawag sa atin para sa isang banal na gawain. Kapatid, kapag ginagawa natin yung nais ng Diyos, yung spread ng gospel, ang sabi niya, banal na gawain ng Diyos. Dahil gusto ng Panginoon at ang talagang kalooban ng Diyos ay ang spread natin ng gospel, napapanahon man o hindi. Yun ang gusto ng ating Panginoon. Kaya kung titingnan natin mga kapatid, pinapaalalahanan ni Paul si Timothy. Pangalawa, una, willing to endure. Pangalawa, willing to suffer. Ano po? Yung maging kahos o magdusa. Sa verse 12, sabi niya, at yan ang dahilan kaya ako nagdurusa ng ganito. Yan ang dahilan kaya ako nagdurusa ng ganito. Anong ibig sabihin? Dahil sa salita ng Diyos. Dahil doon sa pagkatawag, at malinaw kay Pablo, yung pagkatawag ng Panginoon sa kanya. Kaya nagpapatuloy siya. Yung buhay niya nakakumit na. Ang tao na kapagpatuloy lamang para sa ating Panginoon na gawin yung kalooban ng Diyos ay yung committed. Kapag committed tayo, magagawa natin po yun mga kapatid. Yun po ang nais ng ating Panginoon sa bawat sa atin. Imbis na sabi nga, imbis na maubos ang panahon sa pag-iisip ng tungkol sa pandemic, tungkol sa mga nangyayari sa paligid natin, umasa ka sa Diyos. Ubusin din natin yung oras natin. Una, sa salita ng Panginoon. Pangalawa, sa pananalangin sa ating Panginoon. At tiyak, mararanasan natin yung papalakas ng ating Panginoon. Be committed to the Word of God. Yan din ang sinasabi ng Joshua 1:8. Dili-dilihin mo araw at gabi ang salita ng Diyos. Anong purpose? Para pasaganain tayo at pagtagumpayin tayo ng ating Panginoon. Pangalawang bagay po. Yung committed po ay ito po ay mayroong tinatawag na emotional attachment. Ano po? Emotional attachment. We invest our emotions in achieving our goals.
So, ibig sabihin, meron kang pag committed, meron yung emosyon mo talaga nandoon. Pag committed ka sa Panginoon, with feelings, kumbaga sa salita, with feelings, with emotion, yung ating pong pagkukumit ng ating sarili. At ang pagkukumit po, nandito pa lang, nasa isip natin. Pero kailangan natin yung gawin. Pero mamaya makikita po natin. So, ito yung naisang Panginoon with emotion, with, sabi nga, emotional attachment, ando doon. Nagiging totoo ang pagiging committed natin kapag mayroong tinatawag na emotional attachment. Pero, ang pagkagiging totoo rin ay mamaya makikita natin about dun sa dedicated. Mamaya po, pag-uusapan po natin yan. Now, pangalawang bagay po, yung tinatawag nating to have total obedience. God wants us to have total obedience. Ano ba total obedience? Means wholeheartedly. Ano po? Yung verse 8 to 9, ang sabi po diyan, alang-alang sa Kanya. Sino po ba yung tinutukoy na Kanya? Ito yung ating Panginoon. Sabi ni Paul, nabilanggo siya, alang-alang sa Kanya, alang-alang sa Diyos. Nabilanggo si Pablo. So, ibig sabihin, dahil sa kanyang pagsunod sa ating Panginoon. At sabi niya, makihati ka sa pagtitiis para sa magandang balita. So, nais ni Pablo na maranasan hindi lamang ang masasayang bagay, hindi lamang yung kagandahan ng buhay, kundi maranasan din niya yung mga sakit sa buhay, yung mga kabiguan. Pansinin natin, wala pong naglingkod sa Diyos na hindi nakaranas ng kabigatan. Walang naglilingkod sa Diyos na hindi nakaranas ng mga problema. Kapag binasa natin ang Old Testament, lahat po, kahit ang mga propeta, nakaranas. Ang mga unang tao na tinawag ng ating Panginoon sa Old Testament, nakaranas ng iba't ibang pagsubok. Pero, hindi huminto yung total obedience nila. Ano ba yun? Ano po? Walang sumusunod sa Diyos na hindi makakaranas ng pagtitiis at hirap. That's why we must put our hope to the powerful God. Sabi yan sa verse 9. Powerful God. Sabi niyan na nagligtas at tumawag sa atin, ginawa niya ito. Hindi dahil sa anumang nagawa natin, kundi ayon sa kanyang layunin at kagandahan loob. Sa simula pa, ito ay ibinigay na niya sa atin sa pamamagitan ni Jesucristo. Yung pagiging makapangyarihan ng Diyos. Sabi niya na nagligtas at tumawag sa atin sa isang banal na gawain. Kapatid, makapangyarihan ng ating Panginoon. Yung verse 10, the Savior, yung sinasabi diyan sa verse 9 and verse 10. Sino ba yung Savior na to? Ito yung tumawag sa iyo. Kapatid, kaibigan, ito yung tumawag sa iyo. O kaibigan, ito yung tumatawag sa iyo para sumunod ka sa ating Panginoon. Siya ang ating Panginoong Hesus. Siya yung tumawag sa atin. Kaya sabi dito, ilagay natin yung ating pag-asa sa ating Panginoon. Umasa tayo sa isang makapangyarihang Diyos at ating tagapagligtas na tumawag sa atin. Now, tingnan po natin ito mga kapatid. In Luke chapter 9, gusto ko pong samahan niyo po ako. Luke chapter 9, verse 23. Ano po ba ang tinutukoy dito? Ano po ba ang sinasabi ng Panginoong Hesus doon sa total obedience? Tingnan po natin. Kung meron po kayong mga Bible, buksan niyo po. Luke chapter 9, verse 23. Ito po ang sabi, hanggang 25. At sinabi sa kanilang lahat, ang sino mang nagnanais na sumunod sa akin, ay kinakailangang itakwil ang kanyang sarili. Pasanin araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na maligtas ng kanyang buhay ay mawawala nito. Ngunit ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito. Anong mapapala ng tao? Makamtan man niya ang buong daigdig kung mapapahamak naman at mawawala ang kanyang buhay. So, kung tingnan po natin mga kapatid,
Sinabi diyan ng ating Panginoong Hesus, kung sino man, sabi niya, sino man nagnanais sumunod sa akin, kinakailangan daw na ano? Itakwil ang kanyang sarili. Mga kapatid, ito po yung isa sa sabi nga ng mga tao, ay mahirap yun. Na itakwil ko yung sarili ko. Kasi kapag iba na ang kinikilos ko, hindi na ako yun. Minsan may mga ganong tao, may mga ganong kaisipan, na kapag iniba ko na yung lifestyle ko, hindi na ako yun. Pero kapatid, kung yung lifestyle natin ay ito yung tinatawag na lumang o yung old nature natin, hindi yan ang gusto ng Diyos at hindi tayo makakasunod ng lubos sa ating Panginoon. Sabi nga, ito yung mga halimbawa. Ang taong takot maubusan ng pera, nabubuhay pa rin sa kanyang sarili. Bakit? Sabi ng Panginoon, mangaral kayo, huwag kayong magdadala ng lukbutan. Hindi po ba? Huwag kayong magdadala ng lukbutan. Anong ibig sabihin? Kapag hahayo ka, mangaral ka, pupunta ka sa mga iba't ibang lugar para i-spread ang gospel at salita ng ating Panginoon, sabi ganyan, huwag kang magdadala ng lukbutan. Marami pong tao, hindi lang siguro unbeliever, kundi mga believer, ang takot na mawalan ng maraming bagay sa kanyang buhay. Marami ang nag-aalala na kapag sumunod, iiwanan mo yung mga dati mong ginagawa, iiwanan mo yung mga dati mong nakasanayan. Yan naman po ang totoo. Kaya masabi ng ating Panginoon, itakwil ang kanyang sarili. Sabi nga, iwanan mo yung dati mong sarili. Iwanan. O sabi nga, mawala ka na doon sa dati mong sarili. Yun ang ibig din sabihin ng ating Panginoon. Umalis ka na dyan. Doon sa dating mga kasanayan mo na hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Iwanan mo na yun. Kasi hindi talaga tayo makakasunod sa Diyos. Yung tinatawag na total obedience, hindi natin magagawa yun hanggat meron tayo mga pinanghahawakan pa. Hanggat hindi tayo nawawala sa ating sarili. Sabi nga nila, ang pagtitiwala sa Diyos parang baliw. Parang baliw. Nangangarap ka ng magaganda ng matataas, na pangarap, dahil sa pananampalataya sa Diyos. At yan ang iniisip ng maraming tao. Ano ba naman itong tao to? Hardinero lang to, pero nangangarap na isang araw ay magkaroon ng magandang bahay sa Camellia Homes. Bakit? Kasi meron siyang pananampalataya. Ang nagtutulak sa atin para humakbang at sumunod sa Diyos ay ang ating pananampalataya. Walang imposible sa ating Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon dito, ang sino mang nagnanais sumunod sa akin ay kinakailangang itakwil ang kanyang sarili. I-deny ang kanyang sarili. Pasanin araw-araw. Pasanin niyo po. Pasanin araw-araw ang kanyang Diyos. Anong ibig sabihin? Dito po, pag sinabi nating total obedience, dapat handang maghirap. Handang maghirap. Ano pa? Yung sinasabi niya sa verse 23, handang maghirap. Ang sabi ng Panginoon, itakwil ang kanyang sarili, pasanin araw-araw ang kanyang krus. Pag sinabi natin krus, ito yung nangangahulugan ng paghihirap. At ito yung sinasabi ng ating Panginoong Hesus. Na doon siya nakaranas ng bigat, doon siya nakaranas ng hagupit, ng kahirapan, hindi lamang ng damdamin, kundi ng kanyang pisikal na pangatawan. Nakaranas siya doon sa krus. Kaya sabi ni Pablo, ni Jesus, just sa verse 23, itakwil ang kanyang sarili, pasanin araw-araw ang kanyang krus. So, mga kapatid, alam naman natin na sa paglilingkod sa Diyos, hindi laging masaya. Bagamat may kanta tayo, ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Totoo yan. Pero may panahon na malungkot. Pero,
kaya natin i-overcome yung problema na nagdudulot sa atin ng kalungkutan. Hindi tayo nanatili doon sa kalungkutan, sa problema, kundi nakakayanan natin. So anong ibig sabihin, mga kapatid? Ang isang tao na gusto o ang isang tao na nais ng Diyos na sumunod sa Kanya dapat magkaroon ng total obedience. Ano sabi? At sumunod sa akin. Pasanin araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Maraming ganito. Maraming taong ganito. Gusto sa pagsunod. Sa pagsunod niya sa Diyos. Gusto niya easy. Masaya. Magaan. Pero hindi yun ang katotohanan. Ang realidad ng buhay, ang pagsunod natin sa Diyos, kasama na rito ay ang pagtitiis ng paghihirap. Pangatlong bagay po, to have voluntary service for God's work. Yung verse 8 pa rin. Sabi niya sa verse 8 ng Timothy, verse 8, ang sabi po diyan, makihati ka sa pagtitiis para sa magandang balita. Pag sinabi natin voluntary, ito yung meron kang desire. It is a desire or having desire, a desire. Ang kahulugan po rito ay humility. Yung desire natin, yung voluntary, humility. Na ibig sabihin, kapag sinabi natin voluntary, hindi tayo nag-expect ng ano pa mang bagay. Gagawin ko ito para sa Diyos. Ang meron ka lang titingnan dito ay ang kung sino yung paglilingkuran mo. Hindi yung mga bagay na pwede niyang ibalik sa iyo. Kasi naniniwala tayo naman, mga kapatid, na walang naglilingkod sa Diyos na hindi rin pinagpapala ng Diyos. Kasi magiging sinungaling ng Diyos kapag naglingkod ka sa Panginoon na hindi ka pagpapalain niya. Ay sabi ng Panginoon, ang lahat na sumusunod sa Kanya, pinagpapala niya. Di po ba? Yung sinasabi niya sa Deuteronomy, ang pagsunod ay nagbubunga ng pagpapala, pero ang pagsuway ay nagbubunga ng sumpa. So, ibig sabihin mga kapatid, sa lahat ng sumusunod ng voluntary sa ating Panginoon, nakakaranas ng pagpapala sa ating Panginoon. Pero, meron nahanap ang Diyos. Yung humility, yung kababaan ng loob. Pag sinabi natin voluntary, naroroon yung desire mo na handa kang ipagamit ang buhay mo para sa banal na gawain ng ating Panginoon. Yung sinasabi dyan sa verse 9, para sa gawain ng ating Panginoon. Kapatid, voluntary service for God's work. Kasi ang calling niya sa atin, spread. Kaya sabi nga ni Pablo kay Timothy, para sa magandang balitang ito, ako'y tinalagang mangangaral, apostol at guro. Ibig sabihin, tagapangaral ng salita ng Diyos. Buong pagpapakumbabang ipagamit ang buhay para sa Diyos. Yun yung nais ng Panginoon. Naniniwala ko dahil sa pandemic, ang dami pong mga pagkakataon na hindi natin talaga nagawa yung part natin bilang isang mananampalataya para ma-share yung salita ng Diyos. Dahil sa pandemic, dahil sa mga rules and regulation, meron mga huwag lalabas ng bahay, home quarantine. Pero mga kapatid, dahil meron social media, meron internet, magagawa pa rin natin mag-share ng salita ng Diyos. Voluntary service for God's work. Kapatid, ito ang gusto ng Panginoon sa atin. Ano yung una? Be committed. Be committed. Pangalawa, total obedience. Ang pangatlo, voluntary. At ang pang-apat, inspire. To inspire us. God wants us to inspire us. Luke 9:23. Balikan po natin mga kapatid. Ang Luke 9:23. Sabi ganyan ng ating Panginoon. Sinabi niya sa kanilang lahat, ang sino mong nagdanais sumunod sa akin ay kinakailangan itakwil ang kanyang sarili. Pasanin araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin.
paano ba nag-i-inspire ang Diyos? Naalala niyo po ba yung sinabi sa isang disciple ng ating Panginoon? Nang sabi ng isang disciple, Lord, susunod po ako sa iyo. Pero ang sagot ng Panginoon, ni ang asong gubat, walang matirahan. Anong nais ang ipabatid ng ating Panginoon? Mararanasan mo na kapag sumunod ka sa ating Panginoon, mararanasan mo yung kawalan ng bagay, ng maraming bagay. Gusto mo ba yon? Yun ang tanong ng Panginoon. Gusto mo ba yon? Ang asong gubat ka, walang matirahan. Tapos sasabihin mo, susunod ka sa akin. Pero ang nasa Diyos, sumunod tayo. Pero ito lamang yung testing ng Diyos doon sa kanyang disciple. Kung talagang totoo, yung kanyang pagpapahayag. Kaya ini-inspire tayo ng Diyos sa kabaligtaran ng gusto natin. Kasi ang totoo, ang gusto natin, pag sumunod tayo, magandang buhay. Pero hindi yun ang pag-inspire ng Diyos. Ang pagbibigay ng Diyos sa atin din, yung ma-impluensyahan tayo na baguhin ang ating buhay, ang ating pananaw sa ating paglilingkod sa ating Diyos, sa pagsunod natin sa ating Panginoon. Inspired by divine influence, inspired of God. Mga kapatid, tingnan po natin, na-inspire ba talaga tayo ng salita ng Diyos? Pwede natin tingnan dito sa mga talatang ito ng Luke chapter 9 verse 23. Na-inspire ba tayo na sumunod talaga sa ating Panginoon at iwanan yung mga bagay na mahalaga sa buhay natin? Kung na-inspire tayo, salamat sa Panginoon. Pero kung hindi pa totally na na-inspire tayo, hindi pa huling lahat, kapatid. Kaya sabi ng Panginoon, sino mang nagnanais sumunod sa akin ay kinakailangan itakwil ang kanyang sarili. Balikan po natin ang Timothy. Sabi rito, 1 Timothy 1:13, ang sabi ko, gawin mong batayan ang mabubuting aral na itinuro ko sa iyo at manatili ka sa pananampalataya at sa pag-ibig na tinanggap natin sa pamagitan ng ating Panginoon Kristo. Anong ibig sabihin? Yung na-inspire ng salita ng Diyos, ito yung mga taong nananatili sa ating Panginoon. Sabi niya, gawin mong batayan ang mabubuting aral na itinuro ko sa iyo. Ibig sabihin, kung si Timothy na-inspire kay Pablo, gagawin niya yung mga katotohanan na itinuro ni Pablo sa kanyang buhay. Kaya sabi niya, gawin mong batayan ang mabuting aral na itinuro ko sa iyo. Ma-inspire ka sa mga katotohanan ito. Ma-inspire ka sa salita ng Diyos. Magpatuloy ka. Manatili ka sa Kanya. Huwag kang bibitaw. Yun ang gusto ng Panginoon. Manatili ka sa pagkatawag ng ating Panginoon. Kapatid, anong klaseng pagkatawag sa iyo ng ating Panginoon? Naniniwala ko isang pagkatawag sa atin, ang spread ang salita ng Diyos. Isa ang pagkatawag sa atin. So anong ibig ko po sabihin, mga kapatid? Gusto ni Jesus na inspire tayo ng kanyang buhay. Pansinin niyo po, yung Luke 9:23, sabi niya, nakaranas siya noon ng paghihirap. Pero tingnan niyo po, anong sabi? Anong sabi? Tutuloy ko po. Verse 26, kapag ako at ang aking mga salita ay ikakahiya ninuman, ikakahiya rin siya ng anak ng tao pagparito niya na taglay ang kanyang karangalan at karangalan ng Ama at ng mga banal na anghel. Sinasabi ko sa inyo ang totoo, mailan sa inyo ritong hindi mamamatay hanggat di nila nakikita ang kaharian ng Diyos. Pansinin niyo po yung verse 26 ng Luke chapter 9. Sabi niya, kapag ako at ang aking mga salita ay ikahiya ninuman. Anong sabi niya? Ikakahiya din siya ng anak ng tao pagparito niya na taglay ang kanyang karangalan. Mga kapatid, ano rin ang sinabi ni Pablo kay Timothy? Huwag mo akong ikahiya. Sabi niya, kahit huwag, verse 8 ng 2 Timothy chapter 1, huwag kang mahihiyang magpatotoo para sa ating Panginoon. Ano po yung ipapatotoo ng tao? Yung salita ng Diyos, yung ginawang pagbabago ng salita ng Diyos sa atin. Kaya sabi niya, huwag mong ikahiya
ang magpatotoo tungkol sa salita ng Diyos. Pangalawa, at huwag mo rin ako ikahiya o ikahihiya na isang bilanggo alang-alang sa Kanya sa halip makihati ka sa pagtitiis para sa magandang balita. Na isang Panginoon, mga kapatid, yung purpose ng pagkatawag sa atin. Gusto ng Diyos na inspire tayo ng Kanyang salita. Ang question, totoo bang na-inspire tayo? Totoo bang may nangyaring pagbabago sa buhay natin? Marahil ang pagbabagong nangyari sa buhay natin, nakilala natin siya ng lubos. Nakilala natin siya. Pero, yung sinasabi ni Pablo kay Timothy, yung pangangaral ng salita ng Diyos, huwag kang huminto, sabi niya. Huwag kang huminto. Bakit? Pag huminto ka, talo ka. Pero maraming humihinto dahil naiiyak. O kaya naman may humihinto dahil nawawalan na ng pag-asa. Kapatid, sabi ng Panginoon, huwag mong ikahiya. Kaya sinabi ni Jesus, mahirap talaga ng sumunod. Yung pag-spread ng gospel, hindi naman utos yan ng mga pastor o ng mga bishop o ng sino pa mga religious leader. Ang utos na yan ay galing sa ating Panginoon. Gusto mo sumunod, sabi ng Panginoon Jesus, iwanan mo muna yung sarili mo. Talikdan mo muna yung sarili mo. Kasi sa totoo lang, ang tao, ang lagi niyang iniisip yung sarili niya. Kaya mga kapatid, nais ang Panginoon na talikdan natin ang ating sarili. Yung lumang pagkatao natin, yung mga hadlang sa buhay natin. Magpatuloy tayo. Ma-inspire tayo ng salita ng Diyos. Yun ang magdala sa atin para magawa talaga natin ng lubos ng gawain natin. Yung banal na gawain na binigay sa atin ng Diyos. Gusto ni Jesus na iwanan o kumawala tayo sa ating sarili, sa ating lumang pagkatao. Huling bagay po, God wants us to dedicate ourselves to God. Luke 9:24. Anong sabi ng Luke 9:24? Ang naghahangad na maligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito. Mga kapatid, yung sinasabi natin kanina na committed, ito yung parang nasa isip pa natin. Pero yung pinaka-application nito, ito yung dedication natin sa ating Panginoon, ng buhay natin sa ating Panginoon. Na ibig sabihin, achieve through commitment, action taken to achieve goals. Ibig sabihin, yung mga bagay na iniisip natin doon sa commitment natin o sa pagiging committed natin, pagdating sa dedicated, magagawa mo lamang ito, magiging dedicated ka lamang o ang isang tao o tayo kung hindi ka magiging dedicated sa ating Panginoon kung di ka committed sa ating Panginoon. Kanina, yung emotional attachment dito, parang practical na application. Ano po? Practical application. Yung pagkakaroon ng dedicated life sa ating Panginoon. Nang ibig sabihin, mga kapatid, kapag dinedicate na natin yung sarili natin sa Kanya, yan ang sinasabi ni Jesus. Ano sabi? Ang naghahangad na maligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang mawalan ng kanyang buhay, alang-alang sa akin ay magkakamit ito. Anong ibig sabihin ng Panginoon dito? Sabi niya, ngunit ang mawalan ng buhay, alang-alang sa akin. Ibig sabihin, ito yung nangyari kay Pablo. Ito yung nangyari sa mga disciple ng ating Panginoon. Kung napanood natin yung kwento ng mga buhay ng mga disciple sa kanilang pagsunod, merong mga namatay na patiwarik, merong binalatan ng buhay ng mga disciple nung panahon na yun. Dahil sa kanilang dedikasyon sa ating Panginoon, tinanggap nila yung mga ganong hirap. Despite the persecution, pandemic, trials in life, we need to stay with God. Yan yung sinasabi ni Paul kay Timothy. Ano po? Verse 13.
Gawin mong batayan ang mabuting aral na itinuro ko sa iyo. Manatili ka sa pananampalataya. Manatili ka sa ating Panginoon. Kasi kapag hindi tayo nanatili sa ating Panginoon, bibigay tayo. Lalo sa panahon natin ngayon. Pangalawa, we need to stand firm on our faith in God. Verse 13 pa rin. Gawin mong batayan ang mabuting aral na itinuro ko sa iyo. Manatili ka sa pamamagitan o sa pananampalataya. Sa pananampalataya, nilagay natin ng Diyos sa puso natin. Tindigan natin, ipaglaban natin, huwag natin isuko yung pananampalataya natin, kapatid. We need to grow in our love for God. Verse 13 pa rin. Ang sabi, gawin mong batayan ang mabuting aral na tinuro ko sa iyo at manatili ka sa pananampalataya at sa pag-ibig na tinanggap natin sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo. Nais ang Panginoon na lumago yung ating pananampalataya. Ano man ang sitwasyon ng buhay natin, nais ang Diyos, manatili tayo o lumago tayo sa ating pananampalataya. In short, ang taong makakapagpatuloy, ano man ang sitwasyon ng kanyang buhay, makakapagpatuloy na maglingkod sa Diyos, ay ang taong nagmamahal sa Diyos. Umuwi ito doon sa salitang pag-ibig. Pag mahal natin ang Diyos, hindi natin hahayaan na hindi makapaglingkod sa Diyos. Hindi natin hahayaan na hindi magawa ang nais ng Panginoon sa buhay natin. Kaya sabi ka, manatili ka sa pananampalataya at sa pag-ibig na tinanggap natin. Kanino raw po galing? Hindi po ito sa ating galing, kundi saan? Tinanggap natin sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Yung dating pag-ibig na meron tayo, ito yung pag-ibig na makasarili. Pero after natin makilala ang Panginoon, yung pag-ibig na ng Diyos ang nag-ahari sa puso natin. At yung pag-ibig na ito, na galing sa ating Panginoon, ito yung hindi natin nahayaan, na hindi natin magawa ang nais ng Panginoon. God wants us to dedicate ourselves to God. Gusto mo ba yan? Alam niyo po ang pinakamaganda rito kay Pablo. Lagi niyang in-encourage si Timothy. Kaya tingnan niyo po, sa verse 15, sabi rito, alam kong ako'y iniwan ng lahat ng mga nasa Asia, kabilang sina Figelo at Hermogenes. Kahabagan nawa ng Panginoon ang sambahayan ni Onesiporo, sapagkat sa maraming pagkakataon ay pinasiglan niya at hindi niya ako ikinahiya kahit ako isang bilanggo. Mga kapatid, nakakatuwa. Ito po yung magandang bagay na bagamat meron ng iwan kay Pablo, pero tingnan pa rin niya na ang Diyos ay magpuprovide ng taong kailangan. Ano pong ibig sabihin? Kung ang Diyos ay puprovide ng ating mga pangailangan, material, pinansyal, pagdating sa emotional natin o emosyon natin, ang Diyos magpo-provide pa rin. Ano sabi ni Pablo? Iniwan ako ng lahat na nasa Asia. Alam kong ako'y iniwan ng lahat. No? Yung mga taong inaasahan mo, iniwan. Iiwanan ka. Masakit yun para kay Pablo. At masakit yun para sa atin. Di po ba? Kahit sa atin, mga kapatid, alam ko, nakakaranas din tayo ng gano'n. Akala ko ba, best friend ko to? Akala ko ba, kaibigan ko to? Pero bakit ganito? Pagdating ng kahirapan, iniwan na ako. Yung mga ganun bagay. At sabi ni Pablo, meron isang tao na pinrovide ng Diyos. Kaya sabi niya, pagkanawa ng Panginoon ang sambahayan ni Onesiporo, sapagkat sa maraming pagkakataon ay pinasiglan niya ako at hindi niya ako ikinahiya kahit isang bilanggo. Yung isang taong nakakaranas ng hirap doon sa kulungan, kapag meron po yung nangumusta kahit isang beses ka nang kinumusta, tuwa-tuwa yan, nagpapalakas yan sa kanya. Ano po? Nagpapalakas yan sa kanya. Kaya mahalaga po na
kamustahin natin yung mga kaibigan natin, yung mga kapatid natin. Sabi nung usapan ng mga pastor, pag nag-uusap-usap kami, pagka nangumusta ka at hindi sumagot, ang sabi niya, patay yun. Sabi nung isang pastor, bakit naman patay? Baba, hindi sumagot eh. Tingnan mo, pag buhay yan, sasagot siya. Eh hindi sumagot, patay yan. So, may mga ganung biruan. Pag tinatanong mo, kinukumusta mo, hindi sumagot, yan, patay. Biruan lang naman po yun. Pero minsan, meron tunay na kahulugan. Pero sabi ng isang pastor, may dalawang klase. Bakit di ka sinagot sa pangungumusta mo? Sabi, dalawa lang. Una, galit sa'yo. Pangalawa, ayaw sa'yo. Sabi ng pastor, mas matindi nga yan. Pag hindi ka kinumusta, pag kinumusta mo at hindi sumagot sa'yo ng gano'n, tatlong kahulugan pala. Una, patay. Pangalawa, galit sa'yo. Pangalawa, ayaw sa'yo. Kapatid, gawin natin yung part natin. Kamustahin natin sila. Mahalaga na sa panahon ng kahirapan, sa panahon ng pandemic, nagagawa natin kamustahin ang bawat isa. Doon tayo nakakapagpatuloy ng maglingkod sa ating Panginoon. Tandaan natin, ang Diyos ay magpuprovide ng mga tao gagamitin niya para i-inspire tayo. Naalala ko yung isang araw ng aking kaklase, nung magkita kami, sabi niya, classmate, kamusta ka na? Kamusta ang buhay mo? Sabi ko, okay na okay ako ngayon. Sabi niya, salamat naman, okay ka. Kaya ako, sabi niya gano'n, ito, halos walang makain pamilya ko kasi walang trabaho. Ang sabi ko, lahat tayo nakakaranas niya. Ako okay na okay, sinabi ko dahil meron Diyos na magpo-provide ng pangailangan namin. At kung gusto mo maging okay ka, magtiwala ka sa Diyos. Alam niyo po mga kapatid, may mga pagkakataon na ginagamit sila ng tao o ng Diyos para sa atin. Pero hindi na ibinibigay ng Diyos sa atin ng mga tao para ma-share natin ang salita ng Diyos. Parehas na magbe-benefits. Yung tao na yon, na unbeliever, pag kinumusta ka, parang mayroong dating sa iyo. Salamat at may nagumusta. Pero yun naman ang pagkakataon mo rin para i-share mo ang salita ng Diyos. Kapatid, si Timothy ay isang batang lingkod ng ating Panginoon. Patuloy na in-encourage si Pablo, si Timothy, para magpatuloy na maglingkod sa Diyos. Kaibigan at kapatid, na isang Panginoon, God wants us to be committed. Commit ourselves, o maging committed tayo sa ating Panginoon. Magkaroon tayo ng total obedience sa ating Panginoon. Magkaroon tayo ng voluntary service sa ating Panginoon. Magkaroon tayo ng i-inspire tayo ng Diyos ng Kanyang salita. At ang huli, i-dedicate natin ang ating sarili sa ating Panginoon. Bakit? Makakapagpatuloy tayo sa paglilingkod sa Diyos kapag ginawa natin. At ito yung nais na ipabatid ni Pablo kay Timothy para makapagpatuloy siya. At higit sa lahat, ito ang gusto ng Diyos sa bawat isa sa atin. Tayo po ay manalangin.
Panginoon, nagpupuri kami at nagpapasalamat dahil merong salita mo na aming po nababasa at nagbibigay sa aming Panginoon ng lakas. Ini-inspire kami, Panginoon, para magpatuloy kami na maglingkod sa iyo. Totoo po, Panginoon, sabi mo, ang sino mang nagnanais sumunod sa iyo, dapat kalimutan ka ng sarili. O Diyos, salamat po sa iyong paalala sa amin. Hindi talaga kami makakapagpatuloy hanggat di namin iniiwan ang luma naming pagkatao. Ang aming sarili, dahil ang aming lumang pagkatao, ang gusto nito ay para laging sa aming sarili, laging pabor para sa aming sarili. Pero Lord, salamat po. Ang gusto mo, magkaroon kami ng total obedience. Talikuran namin ang mga bagay na pinangawakan namin at sumunod kami sa iyo. Panginoon, nawa ang mga salita mo ito ay patuloy na magpaalala sa amin bilang mga mananampalataya para kami patuloy na maglingkod sa iyo. Salamat po aming Ama sa iyong mga salita. Pagpalain niyo po sa aming mga puso. Alam po namin, Panginoon, sa iyong salita ay ibabalik ng walang kapuluhan. Salamat po aming Ama. Pagpalain niyo po ang bawat isa na nanood at nakinig at nakapakinig ng iyong mga banal sa salita. Sa iyo po papuri sa pangalan ng Jesus. Amen at amen. Mga kapatid, pakinggan po natin yung isang awit bago po tayo magwakas sa ating pananalangin at bago natin tanggapin ang pagpapala ng ating Panginoon. Pakinggan po natin yung isang mensahe ng awit na ito.
Tayo po ay magkakaroon ng huling panalangin. Ating pong ipanalangin ang bawat isa, ating mga kapatid. Patuloy na maranasan ng bawat isa ang pagpapalakas ng ating Panginoon, ang pag-ibig ng ating Panginoon. At patuloy natin mong maipahayag sa ating Diyos ang ating buhay na nakatalaga sa Kanya. Panalangin po natin, kalooban ng Diyos na next Sunday ay MGCQ na po tayo. Excited na po tayo na magkasama-sama sa ating worship service na po live dito sa church mismo. Pag-pray natin ang Diyos ang pumilos sa bagay niya. Tayo ay manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kinikilala po namin, Panginoon, na ang mga pagbabago sa mga sitwasyon sa aming buhay ay Ikaw ang may kakayanang gumawa. Panginoon, salamat po sapagkat meron kaming Diyos na powerful at walang hinangad kundi ang makabuti para sa amin. At salamat po aming Ama dahil Ikaw yung Diyos na tumawag sa amin upang patuloy kaming mapag-ibig sa iyo. Salamat po sa iyong mga salita. Aming Ama, dalangin po namin sa iyo rin ang aming po mga kapatiran. Kayo po patuloy na magpapala sa kanila. Ingatan niyo po sila, Panginoon. Dalangin ko po, Panginoon, na patuloy na maranasan po nila ang iyong masaganang pag-ibig, Panginoon, at ang iyong masaganang pagpapala sa kanila, Panginoon. Dalangin ko po palakasin niyo po silang patuloy ng iyong mga banal na salita. At dalangin ko rin po, Panginoon, na kami po, na bilang mga isang mananampalataya, magawa namin ng isang gawaing banal na naayon sa iyo, Panginoon, na nais mo na gawin namin, Panginoon. Lord, tulungan niyo po kami. Tunay nga po, kung wala ka sa buhay namin, hindi po namin ito magagawa. Panginoon, pag-alagin niyo po ang aming pag-ibig sa iyo, ang aming pagmamahal sa iyo. At nawa, sa kabila ng ganitong pangyayari sa buong mundo namin, Panginoon, makita mo pa rin, masubukan mo pa rin, Panginoon, na ang aming puso ay nagmamahal pa rin sa iyo kahit nahihirapan. Nagpapatuloy pa rin kami sa iyo kahit nahihirapan, kahit maraming problema. Salamat po sa iyong mga salita, Panginoon. Lord, kalooban mo na next week, MGCQ na po kami, ang Cavite. Dalangin po namin aming Ama na kayo po ang kumilos sa bagay nito. Panginoon, pagpalain niyo po ang buong Cavite. Pagpalain niyo po ang buong mundo na maranasan ang lubos na kagalingan sa mga karamdaman sa virus nito. Lord, maraming salamat. At patuloy mo po kaming patatagin anuman ang aming naranasan sa panahon ngayon. Salamat po, aming aming Diyos ng kapangyarihan sa lahat. Salamat po sa iyong pag-ibig sa pamamagitan ng pagkakaloob mo ng iyong bugtong anak na si Jesucristo. At salamat din po, Panginoon, sa Banal na Espiritu na siyang nananahan sa aming puso at nagtutulak sa amin para magpatuloy na maglingkod sa iyo. Tanggapin nawa namin, Panginoon, ang iyong masaganang pagpapala sa lahat ng aspeto ng aming buhay. Ingatan mo kami, Panginoon, at huwag mong pabayaan. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. At Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Are you guys ready to worship?